Magandang araw po sa inyong lahat. Elmar Toledo, isang tunay na tao, aka Asal Aso, usapang kanto pero totoo mismo. Kape tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Unahan ko na po kayo bago natin simulan yung ating lihim na liham. Yung pong mga nanonood dito sa ating Tunay na Tao TV, kung hindi nyo po nasimulan, pwede nyo pong panoorin yung replay, edited replay sa YouTube channel or sa Facebook, Tunay na Tao, or my account, my name, Elmar Toledo, or YouTube channel Tunay na Tao TV. Ayan po. Mapapanood nyo po lahat ng segment natin. Yung lihim na liham, wala po sa mismong profile ko. Ayan. Kasi syempre, meron din tayong mga iniingatan like mga kids natin, mga pamangkin natin. So, as much as possible, YouTube and yun din yung Tunay na Tao lang po. Ayan. So, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na tayo sa ating segment na lihim na liham. Kung meron ka pong sikreto na gusto mo na ikwento, ang kaso, nahihiya ka pa, huwag kang mag-alala. Kung ako'y pinagkakatiwalaan mo na, PM mo lang ako. Ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. At syempre, bago nga lahat, gusto ko po munang batiin. Syempre, tulad nga nung ating napag-usapan or naisip ko na mas maganda para kahit papano nababati ko kayo. Bago tayo magsimula ng isang segment, I will try my best. Ayan po. So, taas po yung kamay ng mga tao na wala doon sa taas. Kasi pag pinindot ko yung nasa taas, hindi lahat lalabas. So, if you want me to shout you out, ayan, kung gusto nyo manotice ko kayo, please, send me a gift. Ayan, hindi. Kahit taas lang ang kamay, comment something, hello, shout out, SO. So, welcome po. Jenny Top, number 1. Alam ko, ewan ko kung bakit number 1. Ayan. Buboy, Dibosa, Irene, Lloyd Pinoy Tracker, Janet Lasso, alias Nognog. Magandang araw sa iyo. Marlex, 7875. Thank you so much po. Ayan, sino pa ba? Si Puts, nakakapasok lamang. Ayan. Good Faith. Knowing Good Faith, I think this is Joe or alam ko matagal ko ng friend to eh. Hindi ko lang matandaan eh. Ayan, si Mai. Thank you, Mai, for being here. I am Ken. Maraming salamat sa pagtambay. Yeah, tap the screen, share the live. Dahil nandito na tayo sa ating segment na Lihim na Liham. And unfortunately po, yung binabasa ko pong mensahe kanina, yung lihim po kanina na introduction natin, hindi na po siya nakapagpadala ng karugtong ng kanyang liham. Pero abangan nyo po. Ayan. Baka yun lang din talaga yung gusto niya, di ba? Kasi nabanggit niya na siya ay regular dito sa ating palabas. Siguro gusto niya rin talaga na mabitin kayo sa kanyang lihim. Siyempre, meron kayong aabangan, babalikan nyo pag inaabangan, di ba? So, luckily, meron din tayong backup. Meron tayong backup na lihim na siyang ating babasahin ngayon. But ulitin ko yung introduction natin kanina about sa mandirigma ng daan. Abangan natin. Busy lang siguro talaga siyang mandigma. Handa na po ba kayo sa ating Lihim na Liham? Isimulan ko na po. Good morning, Papa El. I'm already a fan of Lihim na Liham. Salamat. Isa ako sa mga ang pangit naman ito. Sa backdoor audience mo. Let's just say that I used to go to your live a few months ago. But there was an instance that I saw one of your audience was someone I personally know. That's why I opted to just watch backdoor. 2 weeks in a row. Nasubaybayan ko ang story ni Jake, Mariel, at Dennis. Na-excite ako. Napaisip ako na it would be exciting if I can also share my story here. Let me start by introducing myself. You can call me Barbie.
I've been on TikTok for just over a year. Yes, bago pa lang ako dito sa TikTok. Frankly, nag-TikTok lang ako because I want to meet someone. I just turned 41 last January and I am a single mom. I have a 10-year-old daughter. I have a partner, but I consider myself as a single mom. Before you judge me, let me tell you why. 12 years ago, I was working as a sales agent for a car dealership in Makati. Malakas ako kumita noon. Marami ako naging clients. Noon, ang sabi nga sa boss ko, malakas daw ang karisma ko sa mga sugar daddies. Wait lang, sorry. May nalaglag kasi. Hindi ko alam kung sa cellphone ko eh. Ayun, konting bola and flirt lang kapag guys and client ang client namin. Naiko-close ko ang deal. Less than a year. I was making a lot of money na pero hindi ko naisip mag-ipon. Gastos dito, gastos doon. I frequented bars and indulged in shopping. Lahat ng latest iPhone meron ako. Naging importante sa akin ang appearance and social status. Then one day, pagpasok ko sa work, I was greeted by an elderly gentleman. His name was Frank. My boss introduced him as the regional director. Nag-site visit lang siya and I was looking around. Napansin ko that he was looking at me from head to toe. Kumbaga sa baraha, kinikilatis. Napangiti ako. Bahagyang kinilig. He looked a lot older than me before. Pero he has this sophistication na naa-attract ako. He didn't stay long sa office. Umalis na din agad siya. At wala pang isang oras, nag-ring ang cellphone ko. It was Frank. Sabi niya, he got my number daw from my boss. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. And he told me that he likes me a lot. He was asking me out for dinner. Sabi ko, kailan po? He said, pag out mo sa work. I told your boss na pauwiin ka na by 5 p.m. But don't worry, paid ka pa rin until 8 p.m. Wow. I will make sure of that. Nagulat ako. Sa isip ko, mabilis masyado to ah. But since I find him attractive naman, medyo kinilig din. And I said yes. And at exactly 5 p.m., nag-ayos na ako ng gamit ko. Nilapitan ako ng boss ko and said, bilisan mo, inihintay ka na ni Boss Frank sa labas. Nagmamadali ako and paglabas ko, nakita ko na he was parked in front. Naka brand new Chevy Suburban siya. Of course, I work as a car dealership agent and I know kung gaano kamahal yung kotse niya. I was impressed. My driver si Frank. He opened the door for me and katabi ko backseat si Frank. He smiled at me and thanked me for accepting his invitation. The night he took me at Sofitel for dinner, we had salad, steaks, and some cocktails. He doesn't talk too much. He just looks at me and listens when I talk. I asked him, "How old are you, Frank?" He answered, "I'm 48. And you're 29, di ba?" Again, nashock ako. Paano niya nalaman yung age ko? Siguro, nabasa niyang nasa isip ko and he said, "Nabasa ko ang 201 file mo, so I know you're single. May boyfriend ka ba?" I said, "Wala. I'm not dating anyone." He smiled, so I asked, "Eh ikaw, at 48, don't tell me single ka." He said, "I'm separated and I have 2 kids. I'm just waiting for my annulment na ma-finalize this year." I smiled.
To make the long story short, nakuha niya ako. In just about a month, we were already living together. Binili niya ako ng bahay sa Batangas. After 3 months, I already got pregnant and he asked me to resign sa work kasi kaya naman niya ako suportahan. Nung umpisa, masaya. Lahat ng luho ko binigay niya when I got pregnant. He made sure na may nag-aalaga sa akin na maid. Halos wala akong ginagawa sa bahay kasi may mga maid kami who does everything for us, as in everything. Hindi ko rin kailangan magluto kasi may cook na kami. If need ko pumunta sa Maynila, may driver ako na pwede ako ihatid kahit saan ko gusto magpunta. And most of all, he makes sure na lagi akong may cash and credit cards. So, after I gave birth to our daughter, he said na he has been assigned to Pampanga for a few months. Kasi daw nag-resign yung kasamahan niya and the company wanted him to make sure na hindi mapapabayaan ang Pampanga site until makahanap sila ng kapalit. And dahil malayo nga, every weekend lang siya nauwi sa bahay namin. Naging busy na lang ako sa pag-alaga sa anak namin. Lumipas ang 1, 2, o 3 taon, hindi pa din daw nakakahanap ng papalit sa kanya sa Pampanga for 3 years. Every weekend lang namin siya nakakasama ng daughter ko. Dumating ang time na parang nasanay na rin ako. Hindi naman niya pinababayaan ang lahat ng kailangan at mga gusto namin. May bibigay niya pa din. Year 2016. Niyaya ako ng friends ko na mag-bar sa QC. Inom muna tayong kape. Ayan, 2016 may nagyaya sa akin na friend ko na mag-bar sa Quezon City. Birthday kasi ng best friend ko. It was Friday night and nasa bahay namin ang mom ko. Kaya may maiiwan sa anak ko. And okay lang naman na umalis ako. And besides, bukas pa naman ng umaga ang uwi ni Frank. When we got to this resto bar, sa parking lot pa lang, napansin ko na parang nandoon ang kotse ni Frank. I was able to confirm it kasi nakita ko si Manong Jerry, which is his driver, na nasa loob ng sasakyan. Lalapit na sana ako pero biglang nag-start si Manong Jerry ng sasakyan. And maya-maya pa, nakita ko si Frank naglalakad palapit sa sasakyan at may kasama siyang babae. He was holding her sa bewang and ang sweet nila. Nagtatawanan. The girl he was with was so much younger. Mukhang nasa 25 years old lang. Para akong hindi makahinga. Nakita ako ng friend ko and nakita niya rin ang nakita ko. Pinigilan niya ako. Susugurin ko na talaga sila. Pero my friend said, tara sundan natin. Agad kami sumakay pabalik ng kotse and my friend followed Frank's car. Habang nasa biyahe, naiyak lang ako at humahagulgol habang sinusundan sina Frank. Hindi ko na alam kung saan kami umikot pero in less than 10 minutes, we stopped. Nakita ko na nagpark yung kotse ni Frank sa tapat ng isang bahay. Bumaba si Frank and yung babae at si Manong Jerry ay umalis na. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam anong gagawin ko. But we stayed there for about an hour. Inihintay ko if babalik si Manong Jerry. Nasa isip ko, tawagan siya. Gusto ko malaman ano sasabihin niya. Nagring ang telepono ni Manong Jerry. Sabi ko, Manong, nasan si Frank? Ang sagot ni Manong Jerry, kape muna tayo. Ayan. Nakakapagod din magbasa pa. Share and like naman. Share and tap. And I wanna check my cellphone kasi may nalaglag eh.
Hindi ko nasasabihin kung ano yung cellphone ko. But yeah, may nalaglag eh. So yeah, hinga tayo, hinga. Oo, I know, di ba, bigatin si Frank. Mapapasana all ka na lang eh. Pero kung ako yung mayaman na tao, sa tingin nyo, magiging ganito rin kayo. Patugtog muna tayo bago natin ituloy. O tuloy na natin. Nauuwaw ako eh. Sorry guys ha. Kasi ulitin ko nga, yung mga lihim na liham, fresh ko din siyang binabasa. Ayan. So, balikan natin ng storya. Nasaan si Frank? Ma'am, overtime po si Frank. May meeting daw po siya. Halata ako sa boses niya na kinakabahan siya. Binaba ko agad ang phone and tinawagan ko ang phone ni Frank. Nanginginig ako sa galit at ang sama ng loob ko, pero pilit kong kinakalma ang sarili ko. Eto na. Nagri-ring ang phone ni Frank. Pero hindi niya sinasagot. Kaya naman mas galit na galit ako this time. I dialed his number again and this time unattended na. Lalabas na sana ako ng sasakyan, pero pinigilan ako ng friend ko. Sabi niya, "Huwag ka muna mag-iskandalo. Let's find out more muna about this woman. I know someone na pwedeng makatulong sa atin." Kahit na gusto ko na sumugod, nagpigil ako. Since wala na ako sa mood, nag-taxi na ako pauwi. Halos hindi ako nakatulog that night. I was counting the hours until makauwi si Frank. I will pretend na wala akong alam and see what excuse he'll make when I ask him where he was last night. As always, at 9 a.m. I heard Frank's car na. His usual routine is diretso na siya sa kusina and he will have his coffee while he reads the newspaper. Nakahain na ang almusal and bababa na rin ako to have breakfast with him. Pagbaba ko, he said, "Tumatawag ka pala kagabi. Overtime kasi ako." And hindi ko narinig yung tawag mo. Nasa drawer ko kasi yung telepono ko. Nagngingit-ngit ako sa galit, pero I pretended that everything is okay. Sagot ko lang, "It's okay. Magpapaalam lang sana ako sa iyo if pwede ako umalis kagabi kasi birthday ni Dina." Pero tinamad na rin ako. Tumangaw lang si Frank. Gusto ko isaksak sa kanya yung tinidor na hawak ko. Pero kalmado akong tumayo at umakyat sa kwarto. Naligo ako and sinuot ko yung favorite na damit ni Frank. Yung lacy na pula. Naisip ko, aakitin ko siya and see if naubos na ba ng babaeng yun ang lakas niya. Eto na. Pagpasok ni Frank sa kwarto, nakita niya nakahiga ako sa kama. Napansin niya rin ang suot ko. Bigla niyang sinabi, "Gising na si Aubrey," yung anak namin. Sabay pasok sa banyo at nag-shower siya. It was obvious. Wala siyang gana kasi may bago na siyang putahe. Noon, kapag nauwi siya ng Sabado, halos hindi pa tapos almusal namin ay hihilahin niya na ako sa kwarto sa sobrang kasabikan. That weekend passed na, halos nagpahinga lang si Frank. Ni hindi man lang niya pinuntahan si Aubrey sa room para lambingin. Monday morning, 5 a.m., umalis na siya, pabalik sa Pampanga. Nagtiis ako for 6 months, Papa L. Nalaman ko na ang bago niyang babae ay si Mandy. She's 23 years old, intern sa isa sa mga hawak niyang dealership. And yes, that house this woman was staying at ay pabahay ni Frank sa kanya. Maganda siya, sexy at batang-bata pa. Wala akong sinabi sa itsura ng bago niya. Lalo ako na-insecure sa sarili ko. Nagkaroon ako ng anxiety and depression. Pero pilit ko nilalabanan para sa anak namin.
Honestly, Papa El, wala akong magawa. Hindi ko mahiwalayan si Frank because of so many reasons. Wala akong trabaho. Lahat ng meron kami ng anak ko ay bigay lahat niya. Hindi rin kami kasal. Hindi pa rin daw na-finalize ang annulment ni Frank kaya hindi kami makapagpakasal. Later on, I found out na wala naman palang annulment. Nagsasama pa rin sila ng asawa niya. Yes, 3 kaming babae sa buhay ni Frank. Yung asawa ni Frank, ako, at yung batang-batang si Mandy. Pero anong magagawa ko kundi magtiis? Lumipas pa ang ilang taon ng pagtitiis, hindi naman pumapalya ang pag-uwi sa amin ni Frank ng weekends. Provided pa rin ni Frank lahat ng needs namin na mag-ina, lahat ng bills and school ng anak namin. 2021, nagpaalam ako kay Frank na pupunta ako sa Japan with friends. 1 week ang plan namin ng mga friends ko sa Tokyo. On our 4th night there, we attended this party with some people we met sa tour. It was one of those. Party na medyo wild. Bumabaha ng alak and even before midnight lasing na silang lahat. Hindi ako masyadong uminom. Gusto ko kasing gumising na maaga the following day and explore the city. Lumabas ako sa balcony to smoke. Ini-enjoy ko ang lamig and view while I smoke a cigarette. Then biglang may lumapit sa akin. He asked me if he could borrow a lighter. Pinoy siya. I guess isa siya sa mga kasama namin sa tour. Inasar ko siya and said, "Nagyoyosi ka pero wala kang lighter." Sabay tawa. Natawa din siya and inabot ko ang lighter sa kanya. Nag-usap kami for a bit. His name is Mike. Taga Laguna. It was his birthday pala the next day and treat niya sa 2 best friend niya itong tour na ito kasi bata pa lang daw sila. Dream na nilang makapunta sa Japan. And Mike is very good looking and mukhang mayaman siya. He said he owns a small business in Laguna. They are into supplying medical equipments. So we spent maybe like 30 minutes na nagkukwentuhan and nagpaalam na rin ako na mauunang umuwi. We were staying in the same hotel. Sinamahan niya ako while walking distance lang naman yung accommodation namin doon sa party venue. Pagdating namin sa hotel, he asked me if I wanted to have coffee. Ayan tayo sa kape. Mukha naman mabait si Mike. And nilamig din ako sa paglalakad namin sa labas, so pumayag ako. Pagpasok namin sa hotel room niya, he fixed us a cup of coffee. Naupo kami sa couch and silently drinking our coffee. Para bang wala kaming maitanong sa isa't isa. Medyo awkward. Pero we sip our coffee silently. Then humarap siya sa akin. Ibinaba niya ang coffee cup niya and he was looking straight in my eyes and without hesitation. He kissed me on the lips. Halos maitapon ko ang kape na hawak ko. Inabot niya ang cup and pinatong din sa table. Then he kissed me again. For some reason, hindi ako nag-resist. I was kissing him back. Mabilis ang mga pangyayari. Next thing I know is he was taking my dress off. And he was touching my dibdib. Napaungol ako. It's been several years na since I've felt this urge. Si Frank, hindi na rin niya ako halos ginagalaw for 3 years. Minsan na lang, madalas mabilisan lang. In short, parausan. Habang hinahalikan ako ni Mike, dinidilaan niya ang aking mga dibdib. Napapaungol ako. Bigla niya akong itinayo sa couch and hinila papunta sa kama. Agad-agad kami naghubad ng lahat ng damit namin at sapatos. Itinulak niya ako sa kama at umibabaw siya agad sa akin. Hinimod niya ang buong katawan ko.
sa likod ng tenga, sa leeg, sa dibdib, sa pusod, puson, at binukan niya ang aking hita. Sinisid niya ang aking hiyas. Pinasok niya ng dahan-dahan ang kanyang dalawang daliri. Napaungol ako at bigla siyang umibabaw sa akin at agad niyang ipinasok ang galit na galit niyang alaga sa aking puwerta. Mabilis, madiin, mainit ang ilang minuto niya sa pagindayog. Hinugot niyang bigla ang sandata niya at bigla niya akong idinapa. Walang sabi-sabi. Napahiyaw ako ng malakas. Itinusok niya ang kanyang sandata sa aking... Nagulat ako dun ha. Tama yung basa ko. Pinadapa siya at biglang tinusok ang kargada niya sa isang butas ko. Tama ba yung basa ko? Yeah, oo, tinira niya ako. Backdoor. Tinakpan niya ang aking bibig habang dinadali niya ako sa likod ng mabilis. Habang nakadapa siya sa aking likuran. Ang isang kamay niya ay kinakapa ang puwerta ko at nilalaro-laro ang mani ko. Pang-apat o pang-limang indayog niya, nakaramdam ako ng sarap. Nasarapan ako at naramdaman ko na relax na at hindi na masakit. Ilang segundo pa, nagsabi na si Mike na malapit na ako. Lalabasan na ako. Sabay kaming umuungol na malakas at sabay kaming nilabasan. Habol hininga kami at nakita niya ang pamumula ng mukha ko na magkatabi na kami sa kama. Sabi ni Mike, "Sorry Barbie. I'm an ass guy. Sorry if nasaktan kita." Napangiti ako. Sabay sabing, "Ikaw ang naka-virgin sa backdoor ko." After that, agad ako nag-quick shower at nagbihis. Hinatid niya ako sa room ko and wala pa rin ang mga kasama namin. Kinabukasan, hinihintay niya ako sa lobby ng hotel at tumabi siya sa akin sa sasakyan nung nag-tour kami. We exchanged numbers and social media accounts and naulit pa twice ang aming mga nakaw na sandali. It was a love affair in Japan. Na makabalik kami ng Pinas, hindi ko muna sinagot ang mga messages ni Mike. Somehow, I don't feel any guilt about what I did. Frank cheated on me, and as a revenge, I cheated on him too. And I will gladly do it again. I know na maraming manghuhusga sa akin, and I don't care. It made me feel alive again after all these years. I can't let go of Frank because he sustains my lifestyle and supports me and my daughter. If men can do it, so can we. Sincerely, Barbie. Maraming salamat sa iyo, Barbie. Ayan. Thank you po sa inyo sa inyong pagtambay, sa inyong pakikinig. And yes, it's time. Anong opinion nyo, masasabi, reaksyon, anything na wild reaction, ayan, or gagawin mo rin ba kung anong ginawa ni Barbie, ayan, ang magpatira sa kanyang backdoor. Nagulat ako, promise, nagulat ako doon. Kaya din po, pasensya na kayo kung halimbawa minsan nagkakamali ako ng basa kasi I want it fresh like this. Like, alam mo yun, kung ano yung pakiramdam nyo, hindi yung pakiramdam ko. So, ayun, mukhang may nagta-title na Backdoor Barbie. Pero parang gusto ko isama yung yung Japan yung Japan. Backdoor sa Japan. Di ba? Pwede, backdoor sa Japan. Ayan. So, anything, boomerang. What goes around comes around. Ako, wala akong masabi. Ayan. Unang-una, hindi ako si Barbie. Hindi ako babae. Pero sa lalaki, sino ba gusto niya akong maging? Gusto niya ba ako si Frank? O gusto niyo ba ako si Mike? Pero parang mas gusto ko na yung ako si Mike.
Ayun po. At dyan nagtatapos. Oo nga no, Barbie, I'll do it, pero dapat sabay kami ligo bago umpisa. So may question ako sa inyo, ladies. Ano opinion nyo na she cheated as revenge sa cheating? Ayan, magandang tanong yan. Nagkatagpo sa Japan na sa title. Hindi ko pa nakikita si Mariel, may Barbie naman. So ayun. So it's 1:30 already. Yun po yung ating lihim na liham ngayong araw na to. And sa mga hindi nakahabol sa simula ng ating lihim, you can always go to our YouTube channel, Tunay na Tao TV. You can always check our Facebook page, Tunay na Tao TV. Hindi nyo po ito makikita sa Elmar Toledo page. Masyadong baka marami na tayo makaaway na kamag-anak. So yeah, check out our Tunay na Tao TV YouTube and our Facebook Tunay na Tao TV. Maraming salamat po. Doon nyo po mapapanood ng buo but edited ang ating segment na Lihim na Liham. Kung ikaw ay may sikreto na gusto mo na ikwento pero nahihiya ka, huwag kang mag-alala. Kung meron kang tiwala sa akin, kung meron lang, please PM mo ako at ako ang magkukwento ng yung lihim na liham. Maraming salamat po.